to have you back, Mr. Felix Medina. Agents, batiin ninyo ang bisita natin ngayon. May kasaysayan din siya sa grupo. At ngayon, ganap na siyang bilyonaryo. Greetings, sir. Greetings from Agent MN21. Ba't ho pala kayo napabisita? Ano nga po pala ang may paglilingkod nyo? Titingnan nyo lang po ba ang lagay ng grupo? Actually, Hilda, hindi. Ang totoo niyan ay kailangan ko ang tulong nyo. Especially the Bloodhounds Unit. May ipapahanap kasi akong tao na sobrang malapit sa akin. Ha? Oh sir, I'm sorry, hindi ko po alam. Wait, sino bang mga libre from the Bloodhounds? As Denise at Butch. Denise, Butch, hali kayo. Magagaling po ang mga yan, sir. Butch, tayong tinatawag. Ano kayong meron? Grabe, makakaharap natin ng isang kilalang billionaire sa underground. Lumakad ka lang ng maayos, Denise. Kailangan natin magpakitang gilas dito. Welcome back po, Sir Felix. I'm Agent XY89, Denise. Ako naman po sa Agent XY90. Butch, kilalang-kilala namin kayo mula sa mga records ng mission stories at kwento ng mga seniors namin. Good to hear that. Good to hear, agents. Pero diretsuhin ko na kayo. Ang nag-iisa kong anak na babae ang pinag-uusapan natin dito. Si Marco. Sumama siya sa kanyang dopyo at hindi ko na makita pa. Kaya nagbabakawa kung tulungan niyo ako. Alam kong kayo na lang ang makakatulong sa akin. Oh, I'm sorry to hear that, sir. Pero rest assured na maa-accomplish ito ni na Denise at Butch. Ibang klaseng gumalaw ang do nila. For sure, magagawa nilang ipagagawa ninyo. Makakaasa po kayo sa amin, Sir Felix. Hindi namin kayo bibiguin. Hahanapin po namin ang anak nyo. Kailan po ba tayo magsisimula, sir? We can do it now. Alam ko na ba ng pamamalakad dito? Pero Hilda, kailangan ko ito as soon as possible. I want this mission to be S-tier. Yes. I'm willing to pay millions. Mahanap lang ang anak ko. Hilda, magdadaw na ako ng kalahating milyon for rush fee, inconvenience at sa mga papeles na kailangan ayusin. Yung details ng mission, ako na lang makikipag-usap kina Butch and Denise. Oo, Felix, I understood. Thank you. Ang daming pera nito. Thank you po. Butch, Denise, as usual, ace that mission for the group, okay? Yes, madam. Tara na, Butch, Denise. Sa mansyon tayo mag-uusap. Hihintayin ko sa sasakyan sa labas. Bring all the things you can bring. Hindi ko alam kung hanggang kailan naabot ang misyon, pero sa lalong madaling panahon sana. Kaya dalhin niyo na ang lahat ng mga kailangan niyo. Understood, sir. Susunod po agad kami sa inyo. Salamat. Salamat din, Hilda. Hilda, same pa rin ba ang bank account ng grupo, di ba? I'll wire more money kapag maganda ang kinalalagyan ng misyon. And don't worry about Butch and Denise. Ako nang bahala sa kanila. Hilda, nakikinig ka ba? Opo, Mr. Felix. Same pa rin po. And sige po, salamat po. Diyos ko, Lord, ang daming pera. Salamat po, Mr. Felix. Salamat po. Nasaan na ba yung dalawa? Ayan na. Butch, Denise. Here, dito kayo. Ayun. Sige na, Denise. Mauna ka na. Ilalagay ko na ang mga gamit natin sa likod. Sige na, Butch. Bilisan mo na. It's okay, Denise. It's okay. Hindi naman ganong pagmamadali ang sinasabi ko. Sorry, sir. Pero good thing na rin. Sige, nagmapag-usapan na natin ang iba pang details. Nandiyan na ba si Butch? Dito na po. Are you guys ready for the mission? Para to kay Marco. Yes, Yes, sir. Para kay Margo.
Alright, let's go. Mabilis kaming nakarating sa mansyon ni Felix Medina. Pero bago ko po ipagpatuloy, babati po muna ako sa inyong lahat na bumubuo ng kwentong takipsilim at sa mga manonood ng aking kwento. Ako po pala si Butch, hindi ko tunay na pangalan, gaya ng mga pangalan na nabanggit na at mababanggit pa lamang sa kwento. At sabi nga po, kami ni Denise ay mga secret agents na gumagawa ng iba't ibang misyon. Sabihin na lang natin kasabi kami ng Bloodhounds Unit na naghahanap sa mga nawawalang gamit o tao. At lahat naman ng misyon namin ay para makatulong sa mga nangangailangan. Pero matanong ko lang, alam nyo ba o may mga kilala ba kayong ganito sa amin? O malay nyo, kami yung kilala ninyo. Paki-comment na lang po at malugod ko uyang babasahin. At huwag nyo rin kalimutan na i-like ang aking story. At para mas dumami pa tayo, subscribe na rin. At ito na, nasa mansyon na nga kami pero sa isang kwarto lamang pumasok. Teka Butch, Denise, pasok kayo. Maupo muna kayo rito. May urgent lang na kailangan kong tawagan. I'll be back in a second. Baka rin may stop ako na pumunta dyan. Wait lang. Sure, sir. Take your time. No problem po. Okay, thanks. Ay, grabe. Hindi pa rin ako makapaniwala na nasa mansyon tayo na nag-iisang Felix Medina. Parang mall ang bahay niya. Oo nga eh. Sobrang dami nilang sasakyan. Malalaki yung mga gamit. At halatang mamahali ng mga designs. Pero hindi ba, ang anak na lang niya ang kasama niya sa buhay? Tapos nawala pa yun. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo eh. Totoo naman eh. Malay mo naman, may mga kamag-anak pang iba si Sir Felix. Saka hindi natin alam kung para ba sa kanya yan o sa mga bodyguards niya. Hindi naman nakita lahat, pero ramdam ko marami siyang mga tauhan. Siyempre, bilyonaryo eh. Kaya siguro, sobrang lungkot niyang wala ang anak niya. Wala siyang kasama. Tapos ang napansin ko lang, malamlam din yung bahay, no? Malamlak? Kumbaga, parang walang kabuhay-buhay. Eh baka kasi dahil sa gabi ngayon kaya ganun yung mga ilaw. Pero parang haunted house nga, no? Butch! Wala namang ganyanan. Di ko na nga sinabi. Nakakatakot kaya. Diyos ko, sa dinami-dami nating misyon sa gabi at nakaengkwentro mga masasamang tao na napaslang sa harap natin, ngayon ka pa ba matatakot? Mga totoong tao naman yon. Eh bakit? Naniniwala ka ba sa mga multo aswang? Malay mo. Baliw. Kakanood mo yan ng mga video sa social media. Wala yun, ano ka ba? Ewan ko sa'yo. Tinatawanan mo pa ako eh. Kung hindi kaya kita sagutin. Denise naman, joke lang naman yon. Sorry na. Huwag mo nang isipin. Sa mission ka na lang mag-focus, please. Imposible rin naman na haunted house ito. Anyari? Butch? Butch, andyan ka ba? Oo. Andito ako, Denise. Teka. Ayan may flashlight na. Ba't kayo namatay yung ilaw? Ba't naman nakangiti ka? Kasi yung kapit mo, akala mo hindi pala ba na secret agent eh. Mas malakas ka pa nga sa akin eh. Che, di wag. Kumapit na nga sa'yo eh. Alam mo na nga takot ako sa mga ganun. Bigyan mo ako ng mga kalaban na totoong tao. Huwag lang mga ganyan. Joke lang, oo na. Huwag kang matakot, andito naman ako. Saka may flashlight na tayo. Pero ano kayang nangyari? Nagba-brown out din pala sa mansion, ano? Sira, baka may nagalaw lang. Ano yun? Ano yun? May tao ba? Meron yata, Denise. Yung mahina kasing flashlight na nakuha ko, hindi ko masyadong maaninag. Sino yan? Sir Felix? Andyan na ho ba kayo? Sir Felix? Kayo po ba? Multo! Aswang! Sino ka? Hoy, Denise. Hindi. Hindi rin siya multo, hindi rin siya aswang. Ha? Baliw, baka yan yung sinasabing staff ni Sir Felix. Ba't ganyan? Parang bruha yung buhok eh. Tsaka, bakit siya nakatalikod kasi? Baka marinig ka. At teka, hello po. Sino po sila? Ayun. Andyan na pala kayo, Denise, Butch. Pasensya na sa namatay na ilaw. Kinailangan lang gawin. Eto nga pala yung makakain at maiinom nyo. Ipinabibigay ni Sir Felix.
pero pasunod na rin siya. Ay, thank you po. Sorry po, nasigawan ko ho kayo. Pasensya na po. Oh, ayos lang, Denise. Ayos lang. Sanay na ako dahil sa buhok ko nga raw. Hanggang tuhod ko na ito eh. Tsaka hindi rin kasi pangkaraniwan yung kutis ng mukha ko at yung nangyari sa mata ko. Pero nakakakita naman ho ba kayo sa kabilang mata ninyo? Oo naman. Nahihirapan lang ako minsan, gaya ngayon. Nakatalikod ako bago ko kayo makita. Pero kayo ba'y takot sa mga kababalagan? Ha? Totoo ba yun? Pero ito po si Denise, oh. Oo. Konti lang naman po. Abay, natatakot din pala yung may kinalaman sa militar ang trabaho, ano? Opo, pero... Pero wala naman po itong epekto sa magiging misyon namin. Kapag kumilos na, hindi na kami magpapadala sa mga kung anumang mga mararamdaman namin. Talagang focus lang kami sa goal. Maganda nga yun. O siya, sige. Kain lang kayo dyan. Pero para sabihin ko lang, parating na rin si Sir Felix. Sige po. Teka. Butch, mamaya na tayo kumain. Nandiyan na yata si Sir. Ayan na nga. Sir Felix. Oh, nagulat ba kayo doon sa power interrupt? Opo. Pasensya na. Kinailangan kasi pero ayos naman na. Kaya sige lang, kumain lang kayo dyan. Ayos lang. Kilala niyo na ba to? Sir, ako po yung hindi pa nakakapagpakilala. Ako nga pala si Rosita. Aling Rosita na lang sigurong itawag niyo sa akin. Good evening po ulit, Aling Rosita. Rosita. O siya, pag-usapan na lang muna natin ang misyon habang kumakain kayo. Excuse me, sir. Saan ka pupunta, Rosita? Halika na, sumama ka na lang sa meeting. Kailangan ka rito. Kailangan maliwanagan sila sa kung ano talagang misyon. Handa na ba kayo, Butch, Denise? Opo, sir. Kanina pa kami nakahanda. Kailangan namin makinig, Sir. Dito manggagaling ang blueprint ng magiging mission namin. Nagsimula na ang masinsinang usapan at dahil doon natigilan na rin kami sa pagkain. Para talagang all ears sa kwento at mga bilin ni Felix. For context, hindi talaga madaling mabuhay ng ganito. Yung maraming hawak na kumpanya at maraming pera. Bihira akong mag-focus kay Margo. Kaya yun, malayo talaga ang loob niya sa akin. Hindi ko siya natututukan, kaya... Wait, ayos lang ho ba talagang ikwento niyo ito? Kung gusto niyo po, diretso na natin sa instructions. Kami nang bahalang umintindi. Hindi, okay lang. Don't worry. Kailangan yung malaman to. Sana ba ako? Doon ho sa hindi niyo natutukan si Margo. Ayun. Kaya hindi ko alam na binibrainwash na pala siya ng boyfriend niya. Na hindi ko naman din kilala pa ng gusto. Ito nga pala si Margo. At ito naman ang litrato ng nobyo niya na nakasave sa phone ko. Teka, naisip ko lang, sir. Kung may picture naman at kilala niyo ang boyfriend, bakit umabot sa puntong lumapit kayo sa grupo? Hindi ho ba kinaya ng mga otoridad? Na mga papel o mga technological means? Wala bang social media o kaanak ang lalaking yun? Hindi na ba ako lalapit sa inyo kung natulungan ako ng mga yun, di ba? Mahirap, Butch, Denise. Sadyang mahirap. Kung sabagay, nilibelan nyo na rin ho ng hysteria. Pero tutulungan ka namin, sir. Hindi pwedeng hindi. Sana ka. Dahil alam niyo ba, paubos na rin ang pera ko dahil dito. Ho? Felix Medina, mauubusin ang pera? Honest revelation yon, Butch, Denise. Pero I have all means pa naman. Yun nga lang, ginagamit ko ito para hanapin ang anak ko. Alam nyo kasi, ginawa ko na yung mga sinabi nyo at nagbayad pa ako ng malaki. Kinuha ko ng lahat ng footage ng CCTVs nationwide. Pero wala ni isang nagpakita. Kahit na mga anino man lang nung dalawa. Marami na akong binayarang pulis at armies. Ultimong ang media at social media ay ginamit ko na rin.
Hindi nyo ba nabalitaan yun? Parang hindi po. Pero kung narinig man po namin, labas naman po sa grupo mga ganon. Unless kayo mismong lumapit na ginawa nyo nga po. At hindi kayo maniniwala. Pero itong si Rosita, matagal ko ng katulong yan. But I paid her sa iba pa niyang kakayahan. Anong kakayahan? Ang totoo isa talaga akong albularya, Butch, Denise. Po? Albularia? Kung baga, she's been by a spiritual advisor. At kaya siya nandito. Siya ang may hinuha kung nasaan si Marco. Sa kanya talaga manggagaling ang impormasyon. But the thing is, hindi ko kayang pumunta ng personal. Ipinasuhid ko na rin sa mga tao ko ang lugar. Pero wala rin silang nahanap. Hindi ko talaga alam, Butch, Denise. Pakiramdam ko si Marco mismo ang tumatakas. Alam niyang hinahanap ko siya at ayaw niyang mahanap ko siya. Kaya nga mabilis ko ring itinigil yung sa media. At kayo na lang na mga secret agents ang maaasahan ko. Kaya pala, naiintindihan ko na ho ngayon, sir. At hindi namin kayo bibiguin. Saan ho ba ang lugar na sinasabi nyo? Sorry po pero sure ba kayo sa sinabi ni Aling Rosita, Sir Felix? Hindi ho kasi ako masyadong naniniwala sa mga ganyan eh. Butch. I understand, Butch. Pero I have to try all means. And as of now, yun lang talaga ang pinaghahawakan kong info. So I have to trust. Kung hindi nyo mahanap doon, then hahanap tayo ng ibang info. Pero yung lugar na yon, nagme-make sense naman dahil sa ibang maliliit na gamit ni Marco na nakitang nahulog sa daan. O edi dyan po tayo mag-start, sir. Saan ho ba ang lugar, Aling Rosita? Sa mga dulong burol sa Sierra Madre. Doon pumatak ang mga natunaw na personal na gamit ni Marco. Doon? Tama kayo nang narinig, Denise, Butch. At alam kong malayo ito. Kaya don't worry. Ako nang bahala sa inyo. Pwede ko kayong pahiramin ng sasakyan. Sagot ko rin na makakain at mga gamit nyo. Milyon-milyon ang funds ko. Kaya hindi kayo mahihirapan. Milyon? Para hanapin lang si Margot, sir? Hindi ho ba sobrang laki, sir? May prinsipyo po kami ni Denise at kaya naming tumulong sa nangangailangan ng walang kapalit. Pero milyon? Grabe. Believe ako sa prinsipyo nyo. Pero hindi pwedeng hindi ko kayo babayaran, Butch. Kaya ko naman. At wala na akong pakialam kung saan nyo gagamitin ang pera. Basta makukuha nyo ang nararapat. Alam ko rin hindi ito magiging madali. At isa pa, I need you to act as foresters. Kung sakaling makikita nyo si Marco, hindi dapat kayo mabisto bilang mga binayaran ko. Kailangan nyo muna magpanggap at secretly umexit na kayo kapag pinagkatiwalaan na kayo. Pero kayo, paano niyo siya matutuntun? At kailangan niyo bang kasama na namin si Margo pabalik? Hindi ba mahahalata niyo yun? Oo, kaya hindi yun ang gagawin nyo. Matalino rin siyang bata at magaling makiramdam. Kaya dapat talagang hindi niya malalaman kung ano talaga ang pakay nyo. E-exit kayo papunta sa pinakamalapit na rest house ko sa may bundok. Dahil hihintayin ko doon, saka natin babalikan ang anak ko. So, ang goal lang po ay makonfirm ang location. Nang hindi ba bibisto ni Margot? Exactly. Pero challenge dito mismo ang pakikisalamuhan ninyo. Hindi natin alam kung sino-sino ang kasama niya at kung anong ugali ng boyfriend niya. Hindi guaranteed pero in case, dadagdagan ko naman ang mga hawak niyong harpas. Babasbasan din kayo na Rosita. Gagawin ko ang ritual bago kayo umalis. At bibigyan ko kayo ng bato-balani na dapat ay itatago ninyo kadikit ng inyong katawan. Hindi dapat makita ng iba ang mga bato-balani na yon. Sige po. Kung ganun, we can start as early as dawn tomorrow. Pwede na po natin gawin yung ritual-ritual na yan ngayon? Pwede naman, kung ayos lang kay Sir Felix. Sure. One more thing lang.
kung kakausapin man kayo ni Marco, ng boyfriend niya at ibang tao, manatili kayo sa pagpapanggap, okay? Hindi ko alam pero siguro ay may ibang salita na nagpa-brainwash kay Marco. Kayo naman, I know you will act professional. Kaya yun lang ang bilin ko sa inyo. Gusto ko nang mabawi ang anak ko. Please lang. Opo, sir. We can do this. Babawiin natin si Margot. Ibabalik namin siya sa inyo, sir. Okay, Butch Denise. Salamat. And the mission officially starts now. Basbasan mo na sila, Rosita. Pumikit lang kayo. Kahit na hindi naman talaga ako naniniwala, nakisakay na lang ako dahil ito ang gusto ni Felix. At noon, driven kami ng prinsipyo naming makatulong, hindi lang para sa pera. Pagkatapos, iniabot na nga ang mga bato-balani na napagdesisyonan naming itago na lang malapit sa mga tenga namin. Total, maliit lang naman. Kinabukasan, ibinigay sa amin ang sasakyan at nagsimula ng maglakbay. Ang swerte natin, Butch. Hindi ko inakalang magkakaroon tayo ng blessing na ganito. Sabi pa ni Sir Felix, sa atin ang sasakyan pagkatapos. At re-regaluan pa tayo ng isa kapag nagtagumpay. Tapos bilyon ng bayad. Grabe. Parang pwede na tayo mag-settle pagkatapos nito. Talaga? Tayong dalawa? Sasagutin mo na ba ako, Denise? Ha? Ano? Ibig ko sabihin ikaw, pwede naman kanya-kanya tayo, ano ba? Huwag ka na nga muna magbiro tungkol dyan. Malas naman. Binawi pa. Pero pwede nga, no, Denise? Grabing pera rin ito. Ang kaso, alam mo naman naging passion na nating tumulong. Bonus na nga lang lahat ang pera at kung ano mang matatanggap natin. Ang iniisip ko kung paano natin gagawin ang misyon. Tunog madali pero parang kinakabahan ako. Aba, bago yan ah. Kinakabahan ka? Sa isang misyon? Bakit? Dahil ba may kasamang kababalaghan? Sabi sa'yo takot ka rin katulad ko Hindi, no? Oh, Hindi ko nga pinapansin yung sinasabi ni Aling Rosita. Nakisakay lang ako. Ibig kong sabihin may kasama kasi itong acting. Tapos hindi pa natin alam ang side ni Margot o kung sino man yung boyfriend niya at kung nasaan talaga sila. pero alam mo, tama ka, Butch. I mean, bakit din sila nasa may Sierra Madre, hindi ba? Pero siguro, Sir Felix na lang ang pakinggan natin. Nakakaawa rin siya Pero hindi rin naman masisisi si Margot kung hinahanap niya ang kalinga ng kanyang ama. Basta ang role lang natin, magkita silang muli. Wala na tayong say kung magkainis man sila o hindi. Kung sa bagay. Pero sana nga, mabilis natin itong matapos. Oo nga Wala rin akong alam sa may Sierra Madre. Hindi ko nga alam kung may mga bahay dun Saka, kaduda-duda rin talaga yan si Aling Rosita Nanakot pa nung una. Ikaw naman. Pinapaalala mo pa Nakakaya-kaya. Tinawag ko pa siyang multo at aswang. Ewan ko ba naman sa'yo? Porket ganun nga ang itsura ng Ali. Di sorry na. Alam mo namang matatakutin ako Diyos ko naman. Sana rin nga wala tayong makitang ibang ano. Wala yan. Ano ka ba? Saka kasama mo naman ako. Naku, pag nagkataon, baka mauna ka pang tumakbo kaysa sa akin. Sige na, naantok na ako, Butch. Hala, hahayaan mo ako mag-isa? Idlip lang saglit. Ilang oras pa ba yung nakalagay sa maps? 5 raw. Pero sobra to kasi. Hindi naman natin alam ang mismong lugar. Dulong burol pa nga raw Sige, 1 hour lang, Butch, promise. I-idlip lang ako saglit. Sorry na agad. Oo na, ano pa bang magagawa ko? Mag-stop over din naman tayo mamaya. Lagpas 7 oras na kasamang stopovers at kakapasok pa lang namin sa area malapit sa bundok na itinuturo ng mapa. Doon ay binagalan na namin at nagtanong-tanong habang umaandar ang sasakyan. Pero wala kaming nakukuha na maayos na sagot at mga 3 oras pa, nagdesisyon na kami. Pare-parehas lang yung mga sinasabi nila Kaya nga Para mga ewan kausap. Tinawanan pa ako nung nagtanong ako kung pwede bang akitin yung bundok. Hindi na lang umuo o hindi. Kakainsulto, kainis. Ganun talaga. Sa akin nga medyo malalim Para may babalaba. Bakit? Anong sabi?
Wala raw tayong makikita sa bundok dahil hindi madaling makita ang hindi nagpapahanap. Hindi naman yun yung tanong ko. Ang tanong ko kung may mga tao bang nagsasurvey doon. Parang ewan Pero ano kayang ibig sabihin nila? Nako, huwag mo nang pansinin yun. Baka nantitrip lang o wala talagang alam. Hayaan na nga natin. Ipaparada ko na lang tong sasakyan. Umakyat na lang tayo, hindi naman yata ganun katarik ang burol. Magubat nga lamang Kaya nga Sigurado ka bang dito yon? Baka bawal akyatin yan Hindi. Medyo may matino namang nagsabi na may mga umaakyat talaga dyan. May isang beses daw na sinuyod dyan ng maraming tao na tila may hinahanap. At ligtas daw naman sa lugar. Yun naman pala Ba't hindi mo agad sinabi? Tara na, umakyatan tayo. Abang medyo maliwanag pa. Kaya nga, mas maganda kapag makapag-set up na tayo ng tent kung sakali mang wala tayong mahanap ngayong gabi. Or pwede naman tayong bumalik sa sasakyan. Tapos check-in na lang tayo somewhere, Butch. Teka, yun pala. Mag-check-in na lang tayo para maiwan yung ibang gamit, Denise. Tinanong ko rin pala yung kanina at may malapit daw namang room for rent. May nakapagbilin din kasi baka mahirap daw kapag inabutan tayo ng gabi. Ano ba naman, Butch? Hindi mo naman sinasabi agad. O siya, tara na. Doon sa room for rent ang sinasabi mo. Bukas na madaling araw tayo magsimula. Di naman siguro ikakagalit ni Sir Felix kung magpapahinga tayo saglit. Oo naman. I-update rin naman natin siya mamaya Aminado ako na pinagagaan ko ang usapan namin ni Denise pero nawiwirduhan ako sa lugar. Para bang may hindi sinasabi ang mga tao. Pero hindi ko na lang pinansin. Alam ko kasing natatakot si Denise. Kaya ayos na rin kung umaga kami aakyat. At dumating na nga ang oras na yon. Maayos naman ang daan noong una hanggang sa medyo nawala kami at biglang humangin ng malakas. Ano yun? Nadadala ko po. Teka, Denise, wala rin akong kontrol. Mabibigat ang mga dala natin. Ilabas mo ang hook mo, bilis! Wait! Eto na! Sabay natin itusok sa puno. Sige! 1, 2, 3! Ano ba yun? Napuno ng daon yung paligid Diyos ko po. Napuwi nga ako Ang daming alikabok. Grabe, para tayong binagyo. Mabuti na lang nga at may hook. Akala ko gugulong na tayo Teka, medyo napalayo tayo sa truck, Butch. Medyo masukal dito Nasaan na ba tayo base sa 3D satellite? Ay, bakit kasi hindi niyan matrack kung may kabahayan ba talaga rito? Baka kasi hindi abot o kaya natatabunan ng mga puno. Pero teka, nasaan na nga ba? Putik. Nawala sa bulsa ko yung tracker, Denise. Hindi ko ba naiabot sa'yo? Ano? Wala kang inaabot sa akin, Butch. Ikaw yung may hawak nun mula pa kanina. Pambihira. Baka hindi naman talaga na-shoot sa bulsa mo Ay, naulong ko yata nung biglang humangin. Pambihira talaga. Sorry, Denise. Wait lang. Hanapin muna natin, Ay, naku naman, Butch. Sa dinami-dami ng mahuhulog yan pa. Nandun din yung mapa natin, hindi ba? Wait, hindi ba pwede nating i-connect sa phone? Susubukan ko nga. Pero wala kasing signal sa phone, Denise. At saka parehas nagdulo ko yung sa atin Kanina pa hindi ba, Ay, oo nga pala. Paano yan? Wait. Tulungan mo na lang ako. Nandito lang yun. Mabigat naman yun Hindi yun basta-basta madadala. Andito lang yun Makikita ba natin yun sa dinami-dami nagkalat ng mga tuyong dahon na to? Ang lago pa ng mga damo sa paligid, Butch. Saan natin yun hahanapin? Teka, nandito lang yun. Nandito lang yan Nakita ko na. Ayan! Naku, buti naman. Sige na, tingnan mo na kung nasa na tayo. At nasa na ba yung dapat na truck? Eto na. Eto na, Denise. Ikalma mo nagbubukas na. Ayan. Nandito na tayo sa... Ha? Ayan rito. Ano bang pinindot mo, Butch? Wala akong pinipindot. Bigla na lang nag-aero tapos nag-vibrate ng malakas. Wala naman akong ginalaw, Denise, promise. Ba't nagkaganyan? Hindi ko rin alam. Nagulat din nga ako Ngayon lang nagloko ng ganyan ang tracker. Wala pa man din tayong backup. Ay, ano ba nangyari rito? Bigla na lang nawala. Pagka nagkadamis ng humangin. Malamang, yun na nga ang dahilan nun. Hindi mo kasi iniingatan Kalma, Denise. Huwag ka namang ma-high blood agad.
Nawawala yung chemistry natin eh. Nagsisimula pa lamang ang mission natin. Ikalma mo muna. Paanong kakalma? Nasa kawalan tayo. Yung mga past mission naman natin, kung hindi sa city areas kilalang pasyalan sa mga probinsya. Ngayon lang tayo naatasan sa gubat. Kaya syempre, mahalagang buhay yung device na yon. Hindi mo ba gets yun? Oo na. Gets ko yun. Kaya nga nagsusorry. Sorry na nga. Nasa ulo ko na naman yung tracker. At tama naman tong tinatahak natin. Kailangan lang nating suyudin pa para malaman natin kung talagang may nakatira dito o kung ano. Ano yun? Oh, teka, may kumakaluskos. Teka, position Denise. Ready your firearm. On your signal, Butch. Ramdam sa hangin na may ibang presensya sa lugar at halatang humahakbang ito palapit sa amin. Malutong ang tunog ng mga nadudurog na dahon kaya mabigat ang paa ng sino man o anumang nag-aabang. Mabilis kaming dumapa at nagtago hanggang sa magpakita ang pinagmumulan ng tunog. Bata? Yung mga armas, Butch, itago natin. Aba, Totoy, anong ginagawa mo sa gubat na to? Ba't ka andito? Mag-isa ka lang ba? Mali yatang narito ka. Hindi kaya multo yan, Butch? O baka aswang? Ha? Halata na mong tao eh. Oo, tama si Butch. Tunay na sa tao ang katawang to. At hindi ako multo, no? Lalong hindi rin ako katulad ng mababahong aswang na yan. Kung nagtataka kayo, malamang sa malamang, sana naisip nyo rin, baka taga rito rin ako, no? O namang gagawin ng isang bata rito kung hindi malapit ang kanyang tirahan? Aba, tao nga. Ibang klaseng sumugot Pero parang matanda magsalita. Sorry po Oo, bata yan, Denise. Huwag mong awayin. Malay nyo, hindi talaga ako bata. Pero sige, tawagin nyo na lang akong bata. Total, yun naman yung palayaw nyo sa akin Teka, mukhang kayo yatang naliligaw. Nakita ko may pinaglalaroan ng tagapangalaga ng hangin. Bago kayo rito, no? Wait lang. May matanda ka ba dyan sa katawan mo? Ang lalim mo Pero oo, bago nga kami rito. At oo, bata. Naliligaw kami. Foresters kami magugubat kumbaga. At hindi na namin alam kung saan ba yung pupuntahan namin. At daan pabalik. Nagloko kasi yung hawak naming mapa Pero bakit mo pala naitanong? Tutulong ka? Ayaw nyo ba? Di sige, dyan na kayo. Hindi, biro lang. Oo naman, malapit lang dito ang baryo namin. Matutulungan namin kayo. Ng mga taga ron. Marami naman ang nakituloy sa amin Kaya may matutuluyan kayo doon pansamantala. Kasama nyo naman sa paligid yung anak ng pinuno at itinakas nitong nobya. Itinakas? Anong ibig niyong sabihin? Kung baga, nagtanan, ganun. O siya, sila na lang kilalanin mo. Ihatid ko lang kayo sa baryo Kayo nang bahala magmula doon. Mabuti na lang at nakita niyo ako. Kung hindi, baka nilapan na kayo ng mga asong ulol. Para ka talagang hindi bata sa edad mo. Kahit mukha ka palang 10 anyos. Sige, bata. Susunod lang kami sa iyo Salamat. Mukhang ito na yan, Butch. Oo, kaya simulan na natin ang pagmamaangmaangan. May kakaiba sa bata na hindi maipaliwanag bukod sa malalim niyang salita. Basta iba lang yung energy na ibinibigay niya, ngunit hindi na namin pinagtuunan ng pansin. Paano ba naman, mukhang nahanap na namin si Margo. Tahimik nga kaming nakasunod sa bata hanggang sa pumasok sa isang space na palibot ng mga damo at naglalakihang puno. Doon nga ay may baryo na akala mo'y kuta ng mga tribo. At inihatid kami ng bata sa maliliit na kubol. Salamat bata. Ito na ba yun? Wala ba tayong tatanungin man lang? Basta papasok na lang? Nasaan ba yung mga tao rito? Bata? Bata? Ha? Nasaan na yun? Nawala bigla. Ano? Hala, Butch. Ba't hindi natin namalayan? Ala, baka multo nga yun. Diyos ko po. Ano ka ba, Denise? May kumaluskos naman May nararamdaman akong something sa kanya. Pero sigurado ako, trip lang tayo noon.
Bata pa rin naman siyang tinan kahit ganun siyang kumilos at magsalita. Baka tumakbo na sa mga kalaro niya. Sana nga, Butch. Pero anong gagawin natin ngayon? Parehas nating first time sa ganitong baryo. Hindi kaya mga cannibal to mga nakatira rito? Denise, hindi naman siguro. Nandito si Margo eh. Saka wala naman tayong nababalitaan ng mga ganong kaso rito. Pero may armas naman tayo kahit papano. Kilala ko naman ang galing mo kapag sa usapang labanan. Kung sa bagay, correct ka dyan. Hindi na para matakot pa sa buhay. Kaso ano, papasok na lang ba tayo basta-basta o... Ibaba na lang siguro natin ang mga gamit natin. Saka magpahinga. Oh, you know, may upuan naman sa labas ng kubo. Napagod ako eh. Mabuti pa. Kumain rin muna tayo. Siya, sige. Hintayin na lang natin magsilabasan yung mga tao. Baka lang sisikainan lang din eh. Pero, hindi pa. Malapit lang dito yung kay... Oo. Ito nga yatang katabi. Kaya huwag tayong masyadong maingay ha. Halika na. May magic yata talaga yung hangin sa gubat na yun. Biruin mong parehas kaming napaidlip pagkatapos kumain. Nagising kami na lubog na ang araw habang may nagwawalis sa may labas. At sa hilatsa ng kanyang mukha, alam naming si Margo yun. Kaya bumalikwas kami at nagsimulang umakto na parang ibang tao. Excuse me, miss. Ayos lang po ba kami rito sa kubo? Sino po bang pwedeng makausap tungkol sa pasamantala naming pagtigil dito? Aba, gising ng mga bisita natin, Sean. Hello, mga bago kayo rito, ano? Opo. Wag nyo nang alalahanin yung bayad. Kung hindi naman kayo magtatagal. Ho? Ayos lang po ba yun? Uy, hello, oo naman. May mga napadpad din naman rito dati na pinatuloy lang namin. Pero sa ngayon, kayo pa lang ulit. Kakalipat lang ulit namin dito eh. Wala pa sigurong isang buwan. Ganun po ba? Pero nakakahiya pa rin po. Wala yun, ano ba kayo? Tsaka wag na kayo magpo at opo. Mukha namang magkakasing edad lang tayo eh. Margo nga pala, with the silent X. Ako naman si Sean, live-in partner ni Margo. Ako naman si Butch. At ito naman po si Denise. May baryo palang nakatago rito sa Sierra, no? Oo, pero ang totoo'y palipat-lipat lang din kasi ng lugar ang mga kasamahan ko. Saka, sabi ko nga, kakabalik ko lang ulit. Si Margo naman, first time niya rito. Huwag niyo sanang mamasamayin, ano? Medyo nagtataka kasi ako eh. Ba't pala dito niyo naisip manirahan? Ay nako, mahabang kwento yan. Mabuti pa sa amin na lang kayo maghapunan. Tatapusin ko lang yung winawalis ko. Nagpapadalit na rin naman si Sean ng paglulutuan eh. Pag-usapan natin mamaya ha. O siya, mabuti pa nga at may mga gusto rin kaming itanong. Mag-aayos lang muna kami ng gamit. Teka, may extra ba kayong pwedeng pang ilaw? Pagka kasi maubos ang flashlight namin, kung yun ang gagamitin. Pero pang reserba lang naman. Oo. May ipapahiram kaming gasira mamaya. Yun. Halika muna, Denise. Sige. Diyan muna kayo, Sean at Margo, Oo. Oo. Humiwalay muna kami sa dalawa at ilang metro din naman ang layo ng kubo namin. Kaya medyo nakahinga kami mula sa pagmamaang-maangan at nakipag-usap. Grabe yun. Hindi talaga para sa akin yung ganitong pagmamaang-maangan. Ang dami ko agad gustong itanong eh. Kaya nga eh. Nagulat ako sa'yo. Pero in fairness hindi ko ramdam na rebelyo si Margo. Si Sean naman, medyo magaan din. Kaso si Sir Felix ang sinusunod natin dito. Ano, kakain pa talaga tayo? O umalis na kaya tayo rito para i-book ang lugar na to? Teka, pakamahalata tayo niyan, Denise. Saka magagabi na. Hindi ba takot ka? Pipigilan ko namang matakot eh. Dahil part ito ng mission natin. Pero sige, may point ka naman. Mas mabuti na rin hingin na natin ang side nila. Pero bukas, dapat bumalik na tayo Oo. Hindi ko rin naman balak magtagal sa baring ito. Gusto kong magkasamang muli si Sir Felix at ang anak niya sa lalong madaling panahon. Bukod sa matatanggap nating pera. Kaya nga nakakaawa rin talaga siya. Ang tanda-tanda ng tapos ngayon. Nawalan pa ng anak. O sige na, ayusin muna natin to. Kailangan nating itago ng gusto ang mga armas. Yung bato-balane, nararamdaman mo ko ba? Kailangan din yan Oo, andito. Huwag kang mag-alala. Sige na, move.
Samantala hindi namin alam na may pinaghahandaan din pala ang magkasintahan. Inimbitahan natin sila, mahal. Alam mo nang dapat mong gawin. Oo, normal naman ang pagkain na yung lulutuin ko. Ikaw, huwag ka munang magbanggit tungkol sa mga kababalaghan ha. Baka hindi nila tayo maintindihan o hindi sila maniwala. Ang mahirap matakot sila agad at tumakas. Oo, alam ko naman yun. Pero totoo rin namang makikipag-usap tayo. Hindi na dapat itago kung ano man ang pinagdaanan natin. Baka lalo pa silang magtaka. Oo, mahal. Saka gusto ko ring malaman kung bakit sila nandito. Ngayon lang talaga ulit may napadpad dito eh. Hindi kaya may hinahanap sila? Hindi naman siguro. Mukhang mga professional eh. Saka halatang naligaw lang sila. Sa pakiramdam ko naman, ayos sila. Wag lang nating biglain. O siya, sige. Tatawagin ko na sila maya-maya. Ilang oras din kaming nag-ayos hanggang sa tinawag na nga kami na magkasintahan para kumain. Nagdala rin kami ng mga pagkaing pwede naming iambag sa salo-salo para hindi sila lalong magtaka. Sa may labas ng kanilang kubol, doon nag-set up ng lamesa para magkasya at kumain ng maaliwalas ang paligid. At sinimulan na rin ang mga dapat pag-usapan. Bakit nga Bakit pala? nga pala? Sige, ikaw muna. Hindi, okay lang, Margo. Sige na, mauna ka na. Okay. Gusto ko lang naming malaman kung paano kayo napunta rito. Tsaka, bakit pala kayo nandito? Huwag niyong isiping pinapaalis ko kayo nagtatanong lang. Hindi naman, Margo. Pero actually, ang totoo niyan, may hinahanap lang kaming area. Tapos, biglang humangin eh. And then, nakita na namin yung bata na nagatid sa amin dito. Pero bigla siya nawala eh. Iniwan kami. Bata? Oo. Mga ganito katangkad. Lagpas lang sa bewang ko. Tapos, medyo maputla ang balat, mapula ang buhok. Tapos, malalim magsalita. Parang hindi bata ang kausap mo kung tutuusin eh. Si Pino. Yung pinsan ko. Lagi talaga yung nasa labas at kung saan-saan pumupunta. Mabilis din yan kung kumilos. Kaya siguro nawala agad. Sabik yun makipaglaro at tumakbo ng tumakbo eh. Pero yung pananalita niya, siguro nakasanayan lang. Halos mga lumang tao yung nakakasalamuhan niya rito eh. Bilang lang ang mga kaedad niya, sa totoo lang. Kaya naman pala. Di bale, magkapasalamat na lang ulit kami pag nagkita ulit kami. Mabuti nga't naituro niya ito eh. Nakapagpahinga kami ng maayos, saka naliligaw din talaga kami. Nasira yung ginagamit naming mapa eh. Wala namang signal yung mga cellphone namin kaya hindi magamit. Ay oo, hindi talaga gagana yan. Tsaka, saan ba talaga kayo pupunta? Kasi mga forester kasi kami, Sean, Margo. Kailangan namin pag-aralan yung area sa may dulo ng Sierra Madre. Tapos, Aalamin namin yung mga species ng mga puno ron. Saka yung mga halaman at damo. Kung may mga endangered ba o wala, ganyan. Ganyan. Ganun ba? Mm. Sige, hindi ko rin naman masyadong maintindihan yan. Pero kung yun ang hanap nyo, Chuck, doon nga yan sa may paanan nito. Doon mas masukal eh. At hindi masyadong pinupuntahan. Pero baka delikado ron. ha? Paano delikado, Sean? Anong meron doon? Kako, hindi rin kasi namin alam talaga. Bihira yung puntahan. At lalong hindi na rin talaga kami lumalabas sa sinasakupan namin. Kaya hindi namin alam kung may mababangis bang hayop doon o mga makamandag na ahas o insekto, ganon. Ganun ba? Wala naman siguro. Saka may mga gamit din kami. Tsaka damit na po protekta sa amin. Mabuti naman. Denise, ano nga pala yung itatanong mo? Tungkol din sa tinanong ni Butch kanina. Kung bakit to dito nyo naisipang manirahan. Ganito kasi yan. Ako na magsisimula, mahal ha. Bukod sa gusto namin ng tahimik na buhay, may problema rin talaga ako sa pamilya ko. Okay lang kung hindi nyo gustong ikwento ha. Hindi naman kami namimilit, Margo. Hindi, okay lang. Hindi ko naman siguro dapat itago. At baka nabalitaan niyo na rin sa labas. Alam ko kasing pinaghahanap na ako. At knowing ng tatay ko, alam kong gagawin niyang lahat para makita ako. Pero ayoko na talaga, kaya dito ako pumunta.
Sorry Margo pero anong ibig mong sabihin? Wala rin kami masyadong nababalitaan eh. Ang totoo niyan, hindi sila magkaayos ng kanyang ama. At malabo na sigurong magkaayos pa. Ako naman, bilang nobyo niya, tinulungan lang siya at itinakas sa poder nun. Kasi nga, hindi siya masaya doon. Nasasakal ako. Basta ramdam kong kontrolado niya ako. Kahit na busy siya sa trabaho, parang kapit niya ako sa leeg. Lahat ng kilos ko may nakabantay. Kaya basically, nakipagtanan ako at pinilang lugar na to. Para hindi mahanap ng tatay ko. Si Felix Medina nga palang tatay ko. Oh, Felix Medina? Yung businessman na billionaire? Yung maraming kumpanya? Grabe! Anak ka nun? Oo. Siguro magtataka kayo lalo dahil baka inakala niyong magandang buhay ko dahil marami siyang pera. Hindi Margo. Naiintindihan namin kung ano man yung pinagdadaanan mo. Salamat naman kung ganon, Denise. Pero ang tuturin kasi, narealize ko na hindi naman lahat nabibili ng pera. Lalo na yung respeto at pagmamahal sa anak. Pwede nating sabihin na hindi talaga siya nagpakatatay. Teka, tama na siguro Margo. Pasensya na talaga kung naitanong ko ito. Pero naintindihan namin. Inom ka muna ng tubig, mahal. Salamat. Pasensya na, Denise, Butch. Nakita niyo pa akong ganito. Ayos lang Margo, don't worry. Good thing nga sigurong pinili niyo to. Malayo sa ingay. Pero, sure ba kayong hindi kayo mahahanap ng tatay mo rito? I mean, mayaman siya. Siguro, he have all means to find you. Yun na nga, Denise. Pero for now, safe naman. Walang nakakakita sa amin dahil sa may protection. Proteksyon? Ibig niyang sabihin, yung mga puno at damo sa palibot, tinuturing kasi namin yun bilang proteksyon. Hindi nila inakalang may maliit na baryo rito. Dahil masukal ang paligid. Siguro, ang magiging kalaban lang namin kung gumamit na sila ng mga helicopter o eroplano, ganyan. Sa ngayon, hindi naman kinakaya kahit ng mga drones. Basta, protektado naman kami rito. Mabuti naman. At least nakukuha mong gusto mong kalayaan for now, Margo. Well, thank you sa tiwala na sabihin niyan, Margo, ha? Kahit nakakikilala mo lang sa amin. Wala yun. Hihingi na lang din ako ng favor na sana hindi niyo balitaan ng tatay ko. Kung sakaling matapos na yung ginagawa niyo rito sa Sierra. Sana hindi ka masilaw sa pera. Dahil pansamantalang kasiyahan lang ang dulot niyan. At pagkaganid sa kapangyarihan. Sige Margo, makakaasa ka. Pero, may kailangan rin kayong malaman. Ano yun, Denise? Denise? Ano yun? Magpapaalam din sana kami na aalis na rin muna kami bukas na madaling araw. Akala ko kung ano na. Ako nga rin eh. Sorry. Baka kasi hindi na kami makapagpaalam bukas eh. Late yata kayo nagigising rito. Oo, medyo nga. May pinag-uusapan kasi kami ng ibang mga taga-baryo sa gabi. Pero minsanan lang naman. Kagabi. At saka meron din ngayon. At hanggang sa makalawa yata. Di ba, Sean? Oo. Kaya pasensya na kung hindi namin kayo salubong kanina. Okay lang, Sean. Hindi naman kailangan. Saka kami na nga lang yung nakituloy. Tapusin na natin tong pagkain nang makapagpahinga na kayo. Salamat din sa dala nyo, ha? At pagpasensya nyo na tong ihinanda namin. Wala yun, Sean. Kami nga itong dapat na magpasalamat sa pagpapatuloy niyo pansamantala. Pero welcome kayong bumalik lagi dito, ha? Hindi na mawawala sa isip niyong daan papunta rito kung magawi man kayo ulit dito. Titingnan namin. Kung sakaling hindi matapos ang gawain namin bukas. Salamat, ha? Oo, maghahanda rin kami para sa pagpupulong pagkatapos namin kumain. Kaya iiwanan din muna namin kayo, ha? Wala namang gagalaw sa inyo rito. Pasensya na rin pala kung hindi ko kayo maimbitahan doon, ha? Ay, oo naman. Alam naman namin yon. Tsaka for sure, wala rin naman kami magiging ganap. Kailangan din namin mag-ready para sa gagawin namin bukas. Pero salamat sa pagsabi, Sean, ha?
Salamat talaga sa inyo. Walang anuman. Basta sabi lang kayo. At kain lang kayo. Sige lang. Teka, yung gasera nga pala. Ay, saglit, kukunin ko. Eto oh. Salamat ulit, Sean, Margo. Magaan ang naging usapan noon at maya-maya pa ay bumalik na rin kami sa aming kubo. Doon ay nailabas na namin ni Denise ang kanina pang gumugulo sa isip namin. Sa lahat ng missions natin, Butch, ito na talaga yung pinakamahirap. Medyo nagsisisi nga akong kinuha natin to eh. Hindi dapat mahirap hanapin si Margo. Kundi dahil hindi ko na alam kung anong magiging desisyon natin. Kapani-paniwalang side niya, Butch. Yun ang mahirap, Denise. May prinsipyo rin kasi tayong tumulong. Kaya kahit na nagmamaang-maangan tayo, naguguluhan talaga ako sa mga narinig ko. Hindi ko na rin alam, Denise. Pero kasi, paano kung brainwash nga siya? Paano kung manipulate siya ni Sean? Tingin mo ba ganong tao si Sean? Hindi natin alam, Butch. Ngayon pa lang natin siya nakilala. Pero naguguluhan pa rin talaga ako eh. Napupupo ako. Para tayo hindi mga agents. Sa totoo lang, hindi naman kasi ito yung typical na misyon na parang tayo yung naiipit. Pero sa tingin ko, Denise, dapat tayo mag-stick sa misyon. Ano man ang mangyari? Sigurado ka ba? Oo, yun naman ang pinunta natin dito eh. Saka kung anong mangyari in the future, hindi na natin yung sagot. Dahil ang mission lang naman natin ay pagkitain sila. Kahit na hindi masaya si Margo? Kahit nangako tayo sa kanya? Si Sir Felix kasi ang client natin, Denise. Labas na tayo sa problema nilang pampamilya. Kung sa bagay, hindi nga rin naman natin alam kung anong totoong pinanggagalingan nun. At kung talaga bang hindi sila ayos. Oo, kaya bukas, bababa na tayo papunta sa sinasabing rest house ni Sir Felix. At sasabihin natin sa kanyang lahat. Kung magkita ulit tayo ni Margo at Sean, trabaho lang, walang personalan. Sana lang hindi nito matatapakan yung prinsipyong pinangahawakan natin, Butch. Kasi kung sakaling may mapahamak in the future, dahil sa desisyon natin, kakalas ako. Hindi yan, Denise. Saka, huwag ka mag-alala. Kasama mo ako, hanggang dikit tayo rito. Either way naman, kikita pa rin tayo. Kaya may chance ang mag-settle gaya ng sinabi mo. True. Basta bahala na. Magpahinga na lang muna tayo. Or what if, silipin natin yung meeting nila? Hindi ka ba nako-curious? Baliw. Ano namang mapapala natin doon? Malay mo, may malaman tayo. Naku, wag na. Hindi natin kabisadong lugar. Tsaka sayang pa ng oras. Matulog na lang tayo. Pero, ikaw, bahala ka. Basta ako matutulog ako. Ayos tong gasera nila eh. Parang lampada. Nakakaantok tingnan. Ay, oo nga no. O siya, sige na nga. Good night, Denise. Good night din mo mukha mo. Sungit mo na naman. Parang hindi ka mag-settle with me ah. Che, ewan ko sa'yo. Akala ko ayos na ang lagay namin ni Denise. May desisyon na kasi at nakakapagbiruan pa. Pero naistorbo kami sa kalagitnaan ng mahimbing naming pagtulog. May umalingaw-ngaw na mga sigawan na parabang galing sa pinagsamang tunog ng mabangis na hayop at mga tao. Hindi nga lang alam kung masaya ba talaga o parang nasasaktan kaya naintriga kami ni Denise. Ano yun? Ano pa, ito yung sinasabi nilang pagpupulong. O ano, silipin natin? Tara nga, ano kaya yun? Teka, dalhin natin yung mga armas in case. Oo. Kunin natin, Butch. We need to act as agents. Doon tayo tumago sa may malaking puno. Let's go. Move, Denise. Sa isang iglap naging aktibo ang pagiging secret agents dahil sa naramdamang kaibahan ng sigawan. Dahan-dahan kaming sumilip at biglang nanlaki ang mga mata sa nakita. Butch, ano yan? Ano yung mga yan? Bakit mukha silang malalaking hayop? Hindi ko rin alam, Denise. Ngayon lang ako nakakakita ng... bakit ganyan ang itsura nila? Ano bang kinakain nila? Puro dugo. Ang baho. Amoy kalawang, Butch, na medyo maasim. Tapos yung itsura nila, mabuhok, mapupulang mata at matutulis na kuko. At, Butch, hindi ako pwede magkamali. Mga aswang sila, mga halimo sila. Halimo, totoo pala sila. Ano pa sa tingin mo? Kita
Kitang-kita mo na, hindi ba? Hindi na ito panaginip, Butch. Halika na, tumakas na tayo. Mukhang may kinakain silang tao. Baka tayo na sumunod. Teka, si Margo at Sean. Butch, mga aswang din ang mga yon. Baka ito yung sinasabi ni Sir Felix na kababalagan. Sabi ko na nga ba eh. Halika na. Wala na silang pag-asa. Mga kampo sila ng kadiliman. Proceed tayo sa escape plan. Denise! Aswang! Mga aswang! Hindi ka kaya pa rin, Butch. Halika na. Tumakbo na tayo. Sige, Denise, tara. Pero yung mga gamit natin. Hayaan mo na. Balikan na lang natin. Ang importante ngayon, makalis tayo at matagawan sila. Sigurado, hahabol na rin ng mga yan. Kaya tumakbo lang tayo, Butch. Kumaripas kami ng walang lingon-lingon, hindi alintana ang matatalim na damo at mga nakaharang na sanga. Kahit madapa ay nagpatuloy pa rin basta makalayo lamang. Samantala may plano rin pala si Sean at Margo. Nakita nila ang hindi nila dapat makita, Margo. Baka kung anong isipin nila sa ginawa natin. May mga dugo pa naman din ang mga nakuha nating mababangis na hayop. Anong gagawin natin nito? Alam na nila ang sikreto mo. Baka humingi sila ng tulong at magsumbong. Pero ang totoo, hindi yun ang iniisip ko, mahal. Eh ano? Yun na yung pagtakas at pagtakbo nila. Siguradong takot na takot sila. Kaya tatakbo yun sa kawalan. Alam naman nating umaaligid lang ang mga alagad ng halimaw na yon. Kailangan natin silang iligtas. Pero, hindi tayo pwedeng lumabas, Margo. Ikaw ang malalagay sa panganib, pati na rin lahat ng nasa baryo. Alam mong mapuputol ang proteksyon kapag tayo mismo ang lumabas. Wala namang kikilos na iba, Sean. Bahala na. Handa akong isakripisyong sarili ko para sa baryo. At para kay Butch at Denise. Hindi ko masisikmurang mapapas lang sila ng masasamang aswang dahil lang sa nakita nila ngayong gabi. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi tayo ang lahing aswang na inaakala nila. Ayokong magaya sa halimaw na iyon. Kaya nga ako nakipagtanan para maputol ang connection ko sa kanya. Kaya ayoko may tumitinging masama sa atin. Pero alam mo namang hindi rin tayo papayagan. Saka, nasa gitna tayo ng salo-salo, mahal. Basta mahal, gagawin kong nararapat. Kung ayaw mo akong samahan, ayos lang. Mahal naman. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Tara, tumakas na tayo. Baka nga may makasunod kay Butch at Denise. Bilisan na natin. Nga pala, naikwento ito sa amin nung muling magkausap na. At tama nga si Sean ng mga oras na yan. Dahil nung dapat kami ay magpapahinga pa lamang mula sa matinding pagtakbo, bigla naming narinig ang mga mabibilis na yabag sa tuyong dahon, marahas na kaluskos at nakakatakot na ungol kaya bumalikwas kami at natigilan. Nasundan nga tayo. Dalawang aswang. Ang bibilis nila. Butch, anong gagawin natin ito? Wala na tayong ibang matatakbuhan, Denise. Wala na. All or nothing. Ang mahalaga, mamatay tayo as agents sa lumalaban. Great pleasure to have you as partner, Butch. Kung ito na talagang katapusan natin, gusto ko lang malaman mong may feelings rin ako sa'yo. At mahalaga ka sa akin. Kaya, mamamatay tayo magkasama, Butch. Ako rin. Eto na. Pasugod na sila. Fire! Wala, Butch. Hindi talaga gumagana. Ito na yata talaga. Hindi ko inakala ang mga nilalang pa na hindi ko paniniwalaan. Ang papas lang sa akin. Ito na ba talaga? Mga hayop kayo! Ano yun? Nawala ang mga aswang. Pero may nakita akong sumugod na 2 pang aswang. Yan sila! Aswang! Aswang! Teka, bigla silang naging tao, Denise. Sino kayo? Anong gagawin niyo sa amin, ha? Butch, Denise, kami ito. Nandito kami para iligtas kayo. Halina kayo. Sumama kayo pabalik sa baryo. Sean, Margo. Denise, ano na? Oh, huwag kayong lalapit. Mga halimaw! Dalhin natin sila sa baryo. Hindi kami gaya ng iniisip niyo, Butch. Hindi kami masasamang aswang. Sinong niloko niyo? Kitang-kita ko kayo. Kumakain kayo ng tao. At hindi ba kasama niyo rin yung inatake niyo? Hindi, Butch. Nagkakamali ka. Hayaan mo kami magpaliwanag. Hindi. Huwag na kayo paliwanag. Kung hindi, babarilin ko kayo. Ha? Denise! Gising! Tumakas sa... Kailangan ba talagang patulugin siya, mahal? Oo,
Wala na tayong choice. Maiintindihan nila yan pag nalaman nila ang katotohanan. Okay, sige. Ako nang aalalay kay Denise. Ikaw nang bahala kay Butch. Yung mga gamit nila, ha? Mabuti na lang sumakto tayo. Oo nga. Tsaka, ordinaryong aswang lang naman ang mga yon. Bilib din nga ako sa'yo eh. Alam mo pa rin pala kung paano umatake ng ganun. Siyempre naman. Dahil din siguro sa galit ko sa masasamang aswang. Sana talaga maintindihan tayo ni Butch at Denise. Oo naman. Pakiramdam ko namang malaki ang pag-unawa nila. Nangingibabaw lang talaga sa kanila ngayon ang takot at pangamba. Pero gets naman yun. Basta, handa naman akong sabihin ang lahat ng katotohanan. No filter na. Oo mahal, susuportahan kita. Ibinalik kami ni Margo at Sean sa baryo. Magdamag kaming nagpahinga hanggang sa nagising na lang ako dahil sa malakas na sigaw ni Denise. Mga aswang kayo! Mga aswang! Lumayo kayo! Butch! Butch! Denise? Nakatulog din ako. Nasaan ta? Ayun pa yun. Bakit nyo kami binalit dito? Kalma, kumalma kayo. Hindi kami mga sasamang aswang. Hayaan niyo kami magpaliwanag. Iniligtas lang namin ang buhay niyo. Paano iniligtas? Kasamahan niyo mga humabol sa amin! Ang sabihin nyo, pinatay nyo ang mga kasama nyo para masolo nyo kami. Mga demonyo! Hindi! Hindi kami ganun. Walang ganun sa amin. Totoong lahat ng ikunento ko sa inyo, hindi kami masasama. Kung masama kami, di sana nung una pa lang, kinain na namin kayo. Hindi na namin pinatagal pa. Palay ba namin kung may hinihintay kayo? Sabi ko na nga Butch, may mali talaga eh. Dun sa bata pa lang, paniguradong aswang din yon. At kung aswang si Margo, di ang tatay mo. Yun. Siyang tunay na halimaw. Eto na. Sasabihin ko na sa inyong lahat ng katotohanan. Denise, maniwala kayo sa amin. Hindi kami masasama. Pagbigyan niyo kaming magpaliwanag. Kung hindi pa rin kayo maniniwala, di hahayaan namin kayong makatakas. Inuulit ko, hindi kami gaya ng iniisip niyo. At bakit naman kami makikinig? Butch, Huh? pagbigyan natin sila. Kung talaga masasama sila, wala na rin naman tayong takas. Kahit tumakbo tayo ngayon, hindi natin alam kung paano sila lalabanan. Kaya wala tayong magagawa kung hindi makinig. Nasa kanilang kapangyarihan ngayon. Pero hindi namin yung gagamitin sa inyo, Denise. Butch, promise. Kahit na bago lang tayo magkakilala, nasa prinsipyo namin na hindi kayo ipahamak. At ang kahit sino mang tao. Hindi kami ganon. Hindi kami tulad ni Felix Medina. Anong sinasabi nila? Ewan ko, makinig na lang tayo. Ang totoo, never akong itinuring na anak ng halimaw na si Felix. Hindi ko na rin siya kinikilalang ama. Yung yaman niya at mga pinagdaanan niya noon. Nakuha niya lahat dahil sa paggaganid niya sa kapangyarihan. Kapangyarihan ng dilim. Ang mga magulang ko at ilan pang mga ninuno ko ay napasa kamay niya. Dahil marami siyang pera, kumuha siya ng katuwang na albularyo, mambabarang at scientific means para maipasa ang dugong aswang sa kanyang katawan. Pinaluhod niya ang lahi ng mga aswang, subalit ang punteriya niya ay ang lahi naming mga lumalaban para sa liwanag. Ikinampi ni Felix ang masasamang aswang para takutin ang lahi ni Lasyon. At dahil mas marami sila at mas malakas, nadakip ang lahi ni Lasyon. Doon na nagsimula ang mga eksperimento. Pinapalakas niya ang kanyang sarili, pati ng mga alagad niya, sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo at ang ritual ng paghihigop ng hininga. At para mas lumakas pa at humabang buhay, nang mamasakir at nananakot sila ng mga tao kapag hindi mismo sumusunod sa kanila. Lahat ng nasa kumpanya ni Felix ay mga taong nililanlang lang niya. Kaya lalo siyang yumayaman. Ang totoo niyan, kina Margo ako pinanganak at lumaki bilang isang alipin. Ako, inanak lang ng isang berheng dalaga na pinagsamantalahan niya at pinatay. Pagkatapos akong ianak, ito ay sa pag-asang malakas ang anak ng pinakamalakas na aswang at isang berhen. May angkin nga akong lakas. Pero hindi na walang pagkatao ko. Hindi tulad ni Felix. Demonyo siya.
Nagkaroon lang kami ng pagkakataong tumakas dahil kay Pinuno na matagal nang pinag-aaralan kung paano patutumbayin si Felix. Bumuo sila ng grupo at pinatakas niya ang ilan sa amin na siyang kararating lang dito sa baryo. At ang pinuno naming yon ay ang batang nakita nyo. Isa siyang kaluluwang aswang na palipat-lipat lang sa katawan ng mga namamatay na tao. Malakas din siya. Ngunit sadyang malakas din si Felix. Kaya konti lang kaming naitakas. Yung mga parata niya sa media na naglayas ako at nagdanan. Isang malaking kabulaanan yon. Pinagmumukha niyang sarili niya na kaawa-awa at marangal. Kahit na deep inside, ay katumbas siya ni Satanas. Walang limitasyon ang kasamaan niya. Yung mga umatake sa inyo, alagad niya yun na umaalig dito para hanapin si Margo. Dahil balak niya kaming kontrolin lahat. Meron siyang device na ipinasok sa utak habang isinasagawa ang hypnotismong itim. Ayaw namin mangyari yon, kaya nagkaroon ng proteksyon ang baryo. Yun ang totoong dahilan kung bakit hindi ito nakikita, maliban lamang kung talagang inimbitahan ng pinuno. At mawawala rin ng proteksyon kapag ako mismo ay lumabas na ginawa namin kagabi. Pero mas pangamba ko ang mabiktima kayo ni Felix at ang mga alagad niya. Ayokong may madamay pa ng mga inosente dahil dito. Parang totoo ang sinasabi nila, Denise. It makes sense. Si Sir Felix, Denise, ayos ka na? Denise, niloko niya kami. Niloko niya tayo, Butch. Tama si Sean at Margo. Si Sir Felix ang tunay na aswang. Ha? Anong ibig sabihin nito? Anong niloko niya kayo? Tsaka, bakit Sir Felix ang tawag niya sa kanya? Hayop siya! Hayop siya! Denise, Butch, what do you mean? total. Sinabi na rin ni Denise at dahil naniniwala na rin kami sa inyo. Pero tutol pa rin kami makipagkaibigan sa mga aswang. Kahit na mababait kayo. Naiintindihan namin kayo, Butch. Ang sa amin lang naman maligtas kayo. Pasensya na kung hindi namin nasabi agad sa inyo. Dahil ayaw namin kayong matakot. Salamat kung ganon. Pero, hihingi rin kami ng sorry, Margo, Sean. Ang totoo, hindi talaga kami mga foresters. Mga agents kami. At si Sir Felix, ang demonyong Felix na yun, ni-hire kami para hanapin ka, Margo. Ano? Oo, pero nililang niya kami. Ang sabi niya, pre-brainwash ka ni Sean. Nagpaawa siya sa amin na gusto ka niya makasama. Na ang dahilan kung bakit ka lumayas, dahil sa magkalayong loob niyo. Wala siyang sinabi tungkol sa mga kababalaghan. Pero it makes sense. Dahil sa kakaibang energy sa mansyon niya. At doon sa mukhang bruhang Rosita na yon. Siya nga ang tinutukoy naming albularyo. Pero, bakit? Denise, Butch, Hindi namin alam ang katotohanan at ang side ni Margo. Prinsipyo namin makatulong. Kaya misyon namin pasayan si Felix bukod sa perang matatanggap namin. Pero hindi namin alam ang katotohanan. At promise, nang malaman namin ang side ni Margo nung una, nagduda na rin kami. Pero ngayon kumpirmado na, kaysa nyo kami kahit magkaiba tayo ng uri. Dahil iniligtas niyong buhay namin, hindi namin kayo isusumbong. At kakalas na kami sa mission, Margo. Patawarin niyo rin sana kami. Wala kayong kasalanan, Denise, Butch. Nalinlang lang din kayo ng demonyong yon. Hindi niyo kailangan humingi ng tawad. Talagang nalinlang kami. Dahil kung alam lang namin nung una pa lamang, hindi kami papayag. At kayong alam na namin, lalo naming hindi kayo ipapahamak. Kung kaya lang naming talunin si Felix. Pero kahit sa ordinaryong aswang, hindi tumatalab ang armas namin. hindi kailangan, Butch. Pero salamat. Kulang pa ang paghahanda. Pero nagpapalakas talaga kami para patumbahin si Felix. Pero teka, kung kakampi niya kayo noon, bakit inatake kayo ng mga alagad ni Felix? Wala namang ibang aatake kundi ang kampon niya lamang. Walang traidor sa grupo namin Saka, bakit kagabi lang? Naglakbay na rin kayo bago mapunta rito, hindi ba? Oo nga no. Malabo namang hindi nila alam ang tungkol sa amin. Teka, plinanan niya ba ito? Margo, tama ba yung pagkakarinig ko na mawawala ang proteksyon kapag lumabas ka? Oo. Di yun. Planado nga ng hayop na yun ang lahat. Sinadya niyang i-deploy kami, hindi para hanapin ka, kundi para itrack ang bar niyo at palabasin ka. Nakaantabay ng mga inutusan niyang alagad.
Dahil alam niyang tatakbo kami kapag nalaman naming aswang kayo. At ang goal niya ay mapalabas ka. Dahil ang totoo hindi niya alam kung paano mawawala ang proteksyon kung galing sa labas. Ito nga yung babala ng pinuno noon. Tama kayo. Mga agents nga kayo. Pero sorry, kami pang nagpahamak sa inyo. Hindi namin sinasadya. Sadyang takot lang talaga akong makakita ng kagaya niyo. Wala kayong kasalanan, Denise, Butch. Naiintindihan namin. Kahit sino naman yata ay matatakot. At saka, choice ko rin namang iligtas kayo. Salamat, Margo. Sorry. Wala yan. Ang mahalaga ngayon ay nandito kaya't ligtas. At saka, alam na natin ang lahat ng katotohanan. Pero kung ganun, malamang ay alam niya na rin ang tungkol sa bar. Ano yan? Ano nangyari? Anong meron dyan sa tainga niyo? Yung bato balani. Ang init! Ano to? Bakit umuupo? Denise! Hindi ito bato balani. Ngayon ko lang napansin, may maliit na ilaw. Tracker! Hayop talaga yung Felix at Rosita na yon. Kung ganoon, natunto na nila tayo. Margo, Sean, pasensya na kayo. Pero mukhang papalapit na si Felix. Ha? Teka, ang mga kasama! Ihahanda ko ang lahat. Ibalita mo na sa kanila. Mga kasama! May paparating na panganib! Ang mga alagad ng dilim! Tumakbo na kayo! Huh? Takbo! Ano yun? Ano yung mga tunog na yun? Parang helicopter. Tsaka maraming tumatakbo sa paligid. Sean, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa kundi tumakbo, Denise. Butch, tumakas na tayo. Nakapalibot na sila. Mahal! Butch! Denise! Nandiyan na nga! Halina kayo! Tumakas na tayo! Sige! Hindi na namin alam ang nangyayari, pero nakadikit kami kina Sean at Margo habang tumatakbo, ngunit may ilang aswang nga sa paligid. Matagumpay nilang napaslang ang mga nakaharang kaya nagkaroon ng butas, subalit may kung anong nagpahina sa kanila at nakababa na rin pala ng helicopter si Felix kasama si Rosita. Wala na kayong tatakbuhan. Mga hangal! Mga kasama, hindi nyo sila papatayin. Rosita, ipagpatuloy lang ang pagpapahina. Dakwin silang lahat. Nasaan ka na, Margo? Margo! Butch! Denise! Tumakas na kayo, bilis! Dalian nyo! Pero, paano kayo, Sean? Hindi namin kayo pwedeng iwan dito. Huwag niyo na kaming alalahanin. Hindi kayo dapat madamay. Ito, proteksyon niyo. Tanggapin niyo ang dugo ko. Poprotektahan kayo nito. Magtago kayo hanggang sa mawala silang lahat. Puntahan nyo ang pinuno. Paniguradong wala siya rito. At marami ring nakatakas. Walang labanan ngayon dahil hindi kami handa. Kaya tumakas na kayo. Tutulungan kayo ng pinuno. Bilis! Hindi pwedeng maabutan kayo ni Felix. Madadamay lang kayo. Pero, Halika na, Denise. Wala rin tayong magagawa. Tayo na. Habang hindi pa tayo naapektuhan ng ritual. hihingi kami ng tulong, Margo. Sean, gagawin namin ang lahat. Hindi na kailangan. Mas masaya kaming magiging ligtas kayo. Kaya wag na kayong lumingon pa. Takbo na! Kumaripas kami at sa hindi kalayuan ay nagtago kami. Pagkatapos ginamit namin ang dugo ni Margo para hindi kami maamoy ng ibang kalabang aswang. Pinagmasdan din namin kung gaano kademonyo si Felix na nangingibabaw ang malademonyong boses. Anak ko! Margo! Nakita rin kita sa wakas. Sabi ko naman kasi sa inyo, hindi niyo ako matatakasan kahit saan pa kayo magtago. Gagawin ko ang lahat kahit maubos ang yaman ko. Dahil kaya ko naman yung bawiin. At mas magagawa ko pa dahil mapapasa kamay ko na ulit kayong lahat. Demonyo ka! Lupayan mo si Margo! Ako na lang ang takpin mo! So sweet naman ang boyfriend ng anak ko. Pero Heldo, mas mahalaga si Margo. Wag na wag mo akong tatawaging anak. Hindi kita tatay. Halimaw ka! Patayin mo na lang kami nang matapos na to! Ba't ko naman gagawin yon? May plano pa ako sa inyo. Kaya tara na mga kasama. Dalhin silang lahat sa malapit na rest house
At nasa na ang batang nagligtas sa inyo, ha? Ang pinuno niyong hangal, wala, natakot. Huwag mo siyang sasabihan ng ganyan! Matitikman mo rin ang paghihiganti niya. Hindi habang buhay ang paghahari mo, Felix! Then I'll wait for him. Tingnan natin kung talagang kaya niya ako. Tingnan natin kung aabot siya. Dahil mabayang gabi, magpapaalam na kayo sa liwanag. Mawawalan ka na ng pagkatao, Marco. Hayop ka! Mamatay ka na! Isinusumpa kita! Hindi ka na maghahari pa pagkatapos ng gabing to! Hayop ka! Hanggang iyak na lang kayo. Rosita, napahina mo na ba ang lahat? Opo, sir. O siya, tara na. But wait, saan kaya nagpunta ang aking mga pinadalang agents? Naipadala ko pa naman na sa kanilang pera at balak ko pang magbigay. Saan kaya sila pumunta? Huwag niyong gagalawin si Butch at Denise! Hayaan niyo sila! Oh, it seems kilala niyo na sila. At parang sa tono mo pinoprotektahan mo sila. Kumpirmado nga, Rosita. Traitor tayo ng mga yon. Sigurado. Hindi pa sila nakakalayo, sir. Gusto niyo bang hanapin ko sila? Hindi! Lubayan niyo sila! No, di bali na. Sayang lang ang oras. Besides, wala naman silang pakinabang kundi bilang mga tuta lamang. Nag-traitor man sila, matagumpay pa rin ang plano. Dahil nalilang natin sila. Agents? Pweh! Wala naman silang panlaban kahit na makatakas sila. Demonyo talagang hayop na yan. Hindi ko alam kung paano, pero gusto ko na rin siyang patumbahin. Para bang ito na ang purpose natin. Oo, nakakatakot mo ng halimaw. Pero mas nangingibabaw ang gigil at galit ko. Hindi ko masisikmurang mapahamak si Margot Sean dahil sa atin. Technically, tayo talaga nagdala sa kanila rito. Kailangan nating humingi ng tulong. Hanapin natin ang bata. Pero paano? Hindi natin alam kung nasaan ang tirahan niya. At kung may permanente ba siyang tirahan. Bigla na lang siyang sumusulpot at nagdalaho. Bahala na. Basta paalisin na natin ang mga yan. At tumawag na lang tayo sa kawalan. Wala na tayong oras. Sisimulan lang sinasabing experiment mamayang gabi. At sigurado, ipanguhuli niya si Margot. At mauubos sa mga ibang aswang kapag hindi agad tayo nakarating. Tama nga, Denise. Sige, mukha namang paalis na sila. Maghintay lang tayo. Masakit makita at marinig na nahihirapan ang mga mababait na aswang. Tila ba nabuo doon yung muwang ko, kahit na mga aswang sila dahil may iba palang tunay na halimaw. Marami ang nagiiyakan kasama na si Margot at Sean, ngunit wala kaming magawa kundi ang hintayin silang makalis. At nang tumahimik ang paligid, doon na kami kumilos. Halika na, Butch. Tawagin natin ang sinasabi nilang pinuno. Pinuno! Bata! Nasaan ka? Magpakita ka! Kailangan ka namin! Kailangan ka ni Margot Sean! Bata, gawin mo kami pakitaan. Kailangan ka na makalahin nyo. Tulungan mo kami. Bata! Teka. Butch. Diyan ka sa direksyon na yun. Dito ako. Pinuno! Bata! Sige. Bata! Magpakita ka na, parang awa mo na. Please! Bata! Ilang oras din kaming nagsisisigaw hanggang sa humangin ng malakas, kaya agad akong lumapit kay Denise. Eto na, Denise. Ito yata ang sigla na papalapit na siya. Bata! Denise, Butch, limitado lang ang paglalakbay ng aking kaluluwa. Pero alam ko na mga nangyayari. Alam kong alam niyo na ang tungkol sa akin. At alam ko rin ang tungkol sa inyo. Hindi ko lang inakalang kayo palang hinihintay kong daan para mapatumbang walang pusong si Felix Medina. Gusto niyong mangyari yun, di ba? Nararamdaman ko ang prinsipyo at kadalisayan ng inyong mga puso. Ha? Oo. Gusto namin siyang mapatumba.
Pero anong ibig mong sabihin, bata? Pinuno. Paanong kami ang daan? Kaya ito lang naisip kong plano. Hanapin ko ang lahat ng iba pang nakatakas at iba pa namin kasamahan na wala rito. Gusto kong magtawag din kayo ng inyong mga kasamahan dahil babasbasan ko ang mga armas ninyo para may panlaban kayo. At mamaya, kasama ang ibang aswang, palihim ko kayong ipapasok sa tirahan ni Felix. Kailangan niyo silang guluhin at iligtas sa mga kasamahan. At kami na ng ibang makapangyarihang aswang ng liwanag ang bahala kay Felix. At sa mga opisyales, wala na akong oras, Butch, Denise. Magkikita tayo mamaya alas 6 ng gabi. Tatapusin natin ang paghahari ni Felix. Pero Pinuno, Bata, biglang-bigla talaga siyang nawawala. Pero dahil pala yun sa kaluluwan niya lang ang nagpapakita. kumilos na tayo, Butch. Yung tungkol sa sinasabi niya, tumawag tayo sa headquarters. Wala nang oras kung babalik pa tayo. Humanap lang muna tayo ng maayos na signal sa baba. Tara! Nang magkaroon ng signal, tinawagan namin si Madam Hilda para humingi ng backup. Madam? Madam Hilda, emergency. We need backup. Nagbago ang takbo ng misyon. Kailangan namin ng Lionheads unit. I-infiltrate natin ang rest house ni Felix Medina. Mahabang kwento. Pero technically, siyang kalaban. At marami siyang papatayin ngayong gabi. Tulungan niyo kami. Ano? Anong sinasabi nyo? Si Felix? Magagawa niya ba yon? Baka nagkakamali kayo, Boots, Denise. Hindi pwedeng kalabanin ang client. Hindi niyo naiintindihan. Siya talagang masama. Si Margo ang naagrabyado, madam. Pero kahit na, si Felix ang nagbayad sa atin. Kung nagkita na sila, bumalik na kayo rito. Hindi na kayo dapat makialam pa. Nabayaran na rin kayo, hindi ba? Hayaan niyo na ang mga yun. Mission accomplished. Ganun lang, kasimple. Hindi madam. Kailangan ng tulong ni Margo. Hindi kayo maniniwala. Pero may nangyayaring kababalagan dito. Si Felix Medina, isa siyang masamang aswang. Ano bang pinagsasabi nyo? Ano? Naihibang na ba kayo? Dahil sa perang natanggap nyo, ha? O may nakain ba kayong kabuti dyan sa kung nasaan man kayo ngayon? Anong aswang? Totoo ang sinasabi namin, madam. Hindi naman kami tatawag ng ganito kung walang mali. Kilala niyo kami. Basta. Ewan ko sa inyo. Kung totoo man ang sinasabi nyo, uulitin ko, may sinusunod tayong protocol for the safety ng samahan. Kailangan alam nyo yan. If beyond na sa mission at sa deal, hindi na dapat natin pakialaman pa. Pero madam... Basta. Gamitin nyo na lang yan sa maayos ang pera. Paldong-paldo na tayo. Hayaan nyo na ang pamilya nila. Unless may panibagong misyon. Bumalik na kayo rito. That's an order. Bye! Grabe. Hindi ko inakala magpapasilaw si madam sa pera ng ganong kabilis. Porkit nakakapit lang ng malaking pera. Wala na tayong magagawa, Denise. Hindi natin siya maasahan. Mas mabuti pang dumirekta na tayo sa mga kalapit nating agents. Alas 10 pa lang naman ng umaga. Aabot pa sila, papunta mismo sa may location. Oo, mukhang ganun na nga. Sige, sila lang tawagan natin. Mangilan-ngilan din ang sumagot sa tawag namin at mabilis na nagsipuntahan kahit na aswang ang kalaban. Sila yung tipo na giyang pa imbis na matakot. At ipinaliwanag din naman namin sa kanila ang lahat kaya madali nila kaming naintindihan. At bandang alas 6 ng gabi isang liblib, malapit sa may rest house, nagtipon-tipon kaming mga agents at naroon na rin ang pinuno. Ito na ang mga nakuha namin kasamahan, bata. Anong plano? Ganito, matagal ko itong hinihintay. Dahil tanging matatapang na tao lamang ang makakagawa nito. Lalo na mukhang walang proteksyon ng lugar. Kami mga aswang kasi, madaling mapapansin. Kaya kayo, Butch, Denise, papasukin niyo ang bahay sa matahimik na paraan. Hanapin niyo kung saan nila tinatago ang mga kasamahan namin, pati si Margo at Sean. Kapag nakita niyo na sila, manggugulo kaming mga aswang sa labas. At bago yun, itatayo ko ng matahimik ang 4 na salamin ng liwanag na siyang magkukulong kay Felix at sa mga kasamahan niya sa loob ng bahay. Kailangan niyong makalabas bago ko gawin ang ritual na yon. Naintindihan niyo ba? Yes, sir. Tayo na, bago pa mahuli ang lahat.
Binigyan kami ni Bata ng proteksyon at mga armas na pwede naming gamitin. Effective nga ito dahil madaling naglaho ang isang aswang na nakaharang sa dapat naming daanan. Mabilis din kaming nakapasok at dahan-dahan naming nilibot ang rest house hanggang sa makita ang pinagtataguan ni Sean. Sean? Dennis, Butch, anong ginagawa niyo rito? At may mga kasama pa talaga kayo. Bakit kayo sumunod? Mapapahamak kayo. Kasama namin ang pinuno at ilang pang mga nakatakas na aswang. Patutungbahin natin si Felix ngayong gabi. Parito, kakalaga namin kayo. Salamat. Salamat kung ganun. Si Margot, nasaan siya? Nandun siya kung saan isinasagawa ang experiment. May kasama rin siyang ibang aswang. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Eh ano pang hinihintay natin? Tumayo na kayo. Iligtas natin si Margot bago mahuling lahat. Sir, mukhang pinasok tayo. At mukhang may paparating. Margot! Mahal! Mahal! Butch! Denise! Mga kasama! Dumating kayo! Butch! Ang signal! Ipadala mo na! Oo, Denise. Sumusugod na sila pinuno. Paano kayo nakapasok? At saka, ang lakas ng loob niyong sumugod dito. Butch, Denise! Ano? Akala niyo ba? May palag kayo sa kapangyarihan ko! Katapusan mo na, Felix Medina. Wala ka nang malilinlang pa. Hayop ka! Mamatay ka na! Mahal, halika! Tumakbo ka na! Hindi ako makagalaw, mahal! Anong tatakbo? Hindi na makakagalaw si Margot. Do you think hindi ako nag-anticipate? Rosita, nasa na ba mga alagad? Bakit hindi sila sumusugod dito? Ha? Putya! May mga aswang din sa labas, sir. Nandun ang mga opisyalis nyo. Nakikipaglaban din sila. Yung batang may pakanan nito, arrogante! Akala niyo talaga matatalo niyo ako? Pwes, tingnan natin. Butch! Denise! Mga kasama! Lumabas na kayo! Ako ang bahala rito! Hindi. Hindi ka namin iiwan. Pero ang mga kasama mong aswang, tsaka ang ibang agents, sige na, tumakas na kayo. Tulungan niyo sina pinuno sa labas. Kami na bahala, sige na! Margot! Mantabay ka lang. Ililigtas kita. Talagang ina-underestimate niyo yata talaga ako. Rosita, gawin mo ng ritual. Tingnan natin kung makakapalag ang mga yan. Sa tingin mo ba, hahayaan kong gawin mo ang ritual? Baka nakakalimutan mong meron din akong kapangyarihan. Itong sa'yo, Rosita! At siya, tatalab din sa'yo ang mga bala. Dahil tao ka. Fire, Denise! Ha? Rosita! Sir! Ngayon, mag-isa ka na lang. Katapusan mo na, Felix! Nakachamba lang kayo. Pero ibang level ko. Sean! Ah! 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 Malakas ang usok. Atras muna kayo, Butch. Denise! Hindi. Hindi ka namin iiwan. Ililigtas pa natin si Margot. Hindi na namin nahayaan pang mawalay kayo. Lubayan mo sila! Hayop ka! Ako ang kailangan mo, di ba? Akong puntiryahin mo! Aba, anak nga kita, Marco. Namana mo ang lakas ko. Pero nasa maling pananaw ka pa. Hindi ako susunod sa pananaw mo! Tayo magtuos! Margot, hindi. Kasama mo kami. Halika, kumawala ka na. Lumapit ka sa amin, mahal. Kahit na magsama pa kayong apat, hindi uubra ang mga kakayanan ninyo. Sa tingin mo ba, wala kaming binasbasang armas? Ratratin natin siya! Ano ka ngayon? Ha? Denise, hindi tumalab. Sa ordinaryong aswang lang. At sa tao gagana mga banang yan, Butch. Denise! Tumpak. At isang malaking kahangalan na iniisip niyong ordinaryo ako. Mga tanga! Ngayon, talagang kinuha niyo ang pika ko. Tatapusin ko na kayong lahat! Takbo na! Halika, mahal! Denise! Butch! Halina kayo! Masyado siyang malakas. Kailangan natin ng tulong. Tumaas na tayo! Ah! Ayan!
Tanging pagtakbo na lang ang magagawa nyo. Pinuno! Aba, marami palang nakabang sa labas. At magaling. Mukhang naubos nyo ang mga alagad ko. Pero walang pagkakaiba. Hinding-hindi nyo pa rin ako matatalo. Nag-iisa ka na lang, Felix! Mamatay ka na! Hindi mo kami kaya! Tanggapin mo na ang katapusan mo! Tingnan natin kung kakayanin nyo akong paslangin. At sinong may sabing papaslangin ka namin? Hindi ka nararapat kay kamatayan, Felix. Dapat kang magdusa habang buhay. Dahil ngayon, ikukulong ka ng liwanag sa kadiliman mo. Anong sinasabi mo, kaluluwang aswang? Hindi mo kayang gawin yon. Katapusan mo na, Felix. Nakapwesto na magsalamin at sisimulan ko ng ritual. Liwanag, sinusundo kita. Ikulong sa kadiliman ng halimaw na kampo ng demonyo. Sa ngalan ng mga salaming ito, habang buhay na pagdudusa ang ipapataw sa kanya. Ha! Gumagana nga! Ang liwanag! Natatakot na si Felix. Sa wakas, matatalo na siya. Ha? Anong ginagawa mo, bata ka? Bakit ako nanghihina? Anong ginagawa mo? Hindi! Hindi pwede! Maawa ka sa akin! Ikaw ba? Nagkaroon ka ng awa sa lahat ng nabiktima mo? Hindi naman, Felix, di ba? Kaya yan ang nararapat sa'yo. Sa ngalan ng mga salamin, habang buhay na pagdudusa, ang ipataw sa kanya. Hindi! Hindi! Pinuno! Nahimatay lang siya. Mabigat ang ritual na ginawa niya. Pero magigising din yan. Ang mahalaga, natapos na ang kalbaryo. Naikulong na sa liwanag si Felix. Talaga? Oo, hindi na kailangan mangamba. Nakamit na natin ang hustisya. Ay, thank you, Lord. Thank you po. Panalo tayo. Para akong bata na tuwang-tuwa na nagtatalon noon dahil sa matagumpay kami. Noong gabing yon, nagdiwang kami hanggang sa nakatulog na. Kinabukasan, kinailangan na rin naming magpaalam kay Margo at kay Sean. Sigurado ba kayong dito kayo maninirahan, Margo, Sean? Malaki ang perang iniwan ni Felix sa amin. Pwede ka namang bumahagi doon, Margo. Hindi naman kami galing sa pera. Salamat, Denise. Pero dito na lang kami. Sa simpleng buhay. Hindi namin kailangan ng pera. Pero bibisita kami sa inyo. Hindi namin makakalimutan ang pagligtas niyo sa amin. Si Bata talaga nagligtas sa ating lahat. Nasaan na ba siya? Hindi yun mahahagilap kapag ayaw magpakita. Kaya wag mo nang hanapin, pero seryoso. Salamat, Butch. Denise, salamat at nakilala namin kayo. Kayo rin. Salamat sa pagligtas ng buhay namin nung nakaraan. At pasensya na kung dinala namin sa inyo si Felix. Wala yun. Sabi nga ni Pinuno, kayong naging daan. Kaya utang din namin sa inyong buhay namin. O siya, mauna na kami. Kita-kitsa lang, Margo, Sean. Imbitahan nyo na lang kami sa kasal nyo, ha? Ha? Anong kasal? Bakit? Umamin ka naman na, hindi ba? Umamin ka na kay sa akin, Denise, noong atakin tayo. Ibang sitwasyon kasi yun. Wala. Alam kong mahal mo na ako. Kahit girlfriend na kita. May pera naman na rin tayo para mag-settle, hindi ba? Tigilan mo nga yan. Nakakahiya ka. Huwag niyang pasinin tong baliw na to. Ito talaga, oh. Diyan din nagsimula yung lolo't lola ko eh. Mahal, nang-aasar ka pa eh. Sige na, Sean, Margo. Salamat ulit. At FYI kayo mo una ikakasal, no? Bye-bye. Bye. Bye-bye. Doon na kami naghiwalay at habang pauwi, marami rin akong napagtanto. Unang-una napagdesisyonan naming kumalas sa grupo dahil sa pamumuno ni Madam Hilda. Salungat kami sa prinsipyo niya kaya kahit masakit na iwanan ng grupong mahal namin, wala kaming choice kung may lamat na sa sistema. Natutunan ko rin ang pagkakaroon ng tiwala at kahalagahan ng takot. Kung walang takot, baka mas lalo kaming napahamak. At ngayon ko lang nalaman na may mga mayayaman talagang ganid sa kapangyarihan kahit na marami ng pera. At ngayon, kahit na may pera kami,
Hinding-hindi ako magpapadala sa kayamanan dahil alam kong pansamantala lang ito. Sa ngayon, maganda naman ang pamumuhay namin ni Denise at nagsasama na kami. Siya nga pala, hindi ipinaalam sa karamihan ng insidenteng yon bilang respeto na rin sa grupo namin. Kaya dito ko na lang ikinwento at malamang sa malamang, malalaman nyo kung may alam kayo sa secret agents o kung isa kayo doon. O siya, hanggang dito na lang muna. Mag-iwan lang ako ng katanungan. Kung kayo kaya ang nasa katayuan namin, ililigtas niyo pa ba sina Sean at Margo kahit na mapanganib at kahit na may hawak na kayong malaking pera? Lahat po ng sagot, babasahin ko. Thank you so much. God bless sa inyong lahat.